أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالمهم إلى قيام يوم الدين. صلوا على محمد وعلى محمد. صلوا على محمد وعلى محمد. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa damul istihada. Kahapon na tapos natin ang haid, no, menstruation, menstrual period, or haid. Ngayon, puntahan naman natin ang istihada, no? Kasi tatlo man yan ang dugo, klase ng dugo, no? Haid, istihada, at saka nifas. So natapos natin ang haid kahapon, tapusin natin ngayon ang istihada at saka nifas, insyaallah. Wa nas'alukum ad-du'a jami'an, insyaallah. Ano ang ibig sabihin ng haid o haid? Astagfirullah. Ano? Damul istihada, dugo na istihada. Dugo na istihada. Ahkamun nisa ito, batas para sa mga kababaihan. Damul haid, damul istihada, dugo na tinatawag na istihada. Ang ibig sabihin ng istihada ay dugo galing sa ano? Sakit, no? Sakit. Dugo galing sa sakit na hindi regular menstrual period ng isang babae. Paano malalaman na yan ay hindi haid, na yan ay ano? Istihada. Sabi ng ta'arif dito, definition, sabi niya, damul istihada huwa damun fil aghlab asfar baridun raqiq yakhruju bighairi quwwatin wa kad yakunu bi sifatil haid ahyanan. Sabi niya, ang malalaman mo ang damul istihada na yan ay yung itsura ng dugo ay ano? Parang aspar. Anong aspar? Yellow. Yellowish, no? Baridun. Hindi siya, kahapon sabihin natin harra. Ano yun? Mainit. Ngayon hindi. Malamig siya. Malamig, no? Malamig at raqiq. Yani hindi siya parang hindi nga yakhrujul bighairi quwwa. Kung lumabas siya, hindi siya malakas. Iyan unti-unti ang paglabas niya. Unti-unti ang kanyang paglabas. Pero hindi siya dark. Hindi siya dark. Light talaga ang kanyang ano. Pero kung minsan hindi mo yan makikita na para ganon. Kung minsan ang itsura niya ay parang dugo talaga na haid. Parang dugong haid. Sabi niya, wa kad yakunu bi sifatil haid. Ang katangian niya ay kung minsan ay parang yung parang dark na red. Parang dark red. Maroon. So kung lalabas na ganoon, halimbawa ang sifat, ang katangian ng dugo, paano mo malaman? Ang alamin mo muna kung siya ay kung hindi siya aspar, no? Kung hindi siya aspar, yellow. Tingnan mo muna kung mainit siya, baka dugo 'yon. Kung hindi mainit, 100% siya ay istihada. Pangalawa, tingnan mo kung saan siya ganoon ang sifat niya. Kung tumama siya sa sa menstrual period, halimbawa sa 7 days, kung tumama siya sa 7 days, ibig sabihin doon ay dugo, haid. Pero kung tumama siya lumampas siya sa 10, ibig sabihin wala ka nang pag-alanganin. Ano 'yon? Istihada. Pero kung tumama siya sa mga halimbawa 8 or 9 halimbawa, problematic yun. So tingnan mo lang kung halimbawa ang palaging period ng iyong pag-mens or paglabas ng dugo na yon
ay 7 days, palaging 7 days, yung pangwalo na yun ay istihada na yun. Na-explain na natin yung kahapon. Ha? So, ibig sabihin doon, kung maligo ka na. Maligo ka na, maligo ka na, pero yung paligo mo ha? Kung hindi ka pa nakapaligo ng haid, anong mangyari sa'yo? Ha? Maligo ka muna ng haid. Madala ba yung istihada o hindi? Madadala yun. Kung minsan naman hindi, naligo ka na ng haid. Lumabas, 7 days. After 7 days lumabas. Haid yun na hindi? Hindi na istihada. Istihada pa rin. Kasi, sabi natin, kung ang pagitan ng pagiging haid, yung first na nag-stop ang dugo mo, ka na, naligo ka na. The same month, lumabas uli, pangalawang lumabas ang dugo. Sinabi natin kahapon, kung lumabas yun na 10 days above, after 10 days, ibig sabihin, haid na yun. Normal yun, huwag kayong matatakot. Normal talaga sa isang tao. Pero kung lumabas siya uli sa 7 days, or 6 days, or 5 days after na nag-stop ang menstrual period mo, sa pangunahing ibig sabihin doon ay istihada na yun. Huwag ka nang mag-doubt, yun ay istihada na siya. So, sinabi natin kahapon, ang istihada ay may 3 katangian. May 3 classification. Ano yun? Al-qalila. Istihadatul qalila. Yung istihada, dugo na may sakit na kung lumabas siya ay kaunti lang talaga. Kaunti lang. So, paano malalaman na siya ay kaunti? No? Halimbawa, kung maglagay ka ng cotton, yung cotton na yon ay nandoon lang sa surface ng cotton ang dugo na lumabas. Ibig sabihin noon ay istihadatul qalila, yani kaunti lang. Okay. So ano ang hukuman doon? Halimbawa lumabas na find out mo yung istihadatul qalila, na kaunti lang. Anong hukuman doon? Okay. 1. Ang hukuman niyon ay wajib ka mag-udu, mag-abdas, sa tuwing likulli salatin. Yani wujubul wudu likulli salatin. Mag-udu ka sa tiap-tiap, tiap-tiap. Tosog yun. Mag-udu ka, sa yan? Kayo, kasi kung nakikita ko kayo, nawawala ako. Kasi uwi na kasi ako bukas. Every abdas or udu, o every prayer, dapat mag-udu ka. Kung kalila, Ang pangalawa, kasi na-identify mo na kalila niyo, palitan mo ang kuha ng cotton. Palitan mo i-clean at palitan mo, tapos magudo ka, magsambayan ka ng juhur. Yan. So, kung halimbawa tumama ang na yon, yung dugo na istihada sa saum, sa fasting day. Pwede ka magpuasa o hindi? Pwede. Kasi kung pwede kang magsambayang, pwede kang magpuasa, mag-fasting. Okay yun sa inyo, no? Yun ang hukuman o kaya ang batas tungkol sa al-qalila, istihadatul qalila. Ang pangalawang kwan, ang classification ng dugo ay al-mutawassita. Yani damul istihadatul mutawassita. Yung katamtaman, no? Paano mo malaman na ang dugong istihada na yun ay katamtaman siya? Sabi niya dito, paglagay mo ng cotton, yung dugo sa surface nag-absorb, yani pumasok sa loob. Nakita mo pumasok sa loob ng cotton. Nagkuhan. Anong tawag sa Tagalog? Umapaw? Hindi. Umapaw yung dumami. Umagos? Hindi. Kasi okay, nag-absorb doon, pumasok sa loob ang dugo. Pero hindi umapaw, hindi umagos.
Kung hindi umagos, yun ay katamtaman lang. Ibig sabihin nun, mutawassita. So, kung nakita mo na gano'n ay mutawassita, ano naman ang hukuman na gagawin mo sa yung sarili? Ano naman ang, ano ang batas na nauukol para sa iyo? Okay. Sabi niya, ang unang-una ay gaya rin ng kalila, maglinis ka, at palitan mo ng cotton. Okay. Maliban pa ron, sabi niya, maggusol. Anong gusol? Maligo ka, isang paligo before ka magsubo. Before ka magsubo, maliligo ka, no? Yani, ghaslun wahid li salati subhi, bal li kulli salatin ahdatha qablaha aw fi athnaiha. Sabi niya, maliligo ka isang paligo para magsambayang ng subo, morning prayer, no? Okay na yun para sa juhur. Pero halimbawa may lumabas uli, magano ka, magkusol ka kung marami, kung hindi lumabas. Kaya nga sabi niya, halimbawa subo, so in between may gap yan, no? Tingnan mo uli kung naging marami ba siya, mutawassit ba siya, or kaunti. So kung kumpleto pa rin, ganun pa rin, katamtaman pa rin, maliligo ka para sa isa lang, para sa juhur at sa kaasar. Juhur at sa kaasar, kung madadala na yun. Before maghrib, tingnan mo uli kung hindi siya dumami, or baka nagiging kaunti. Kung dumami siya, ibang hukuman na yun. Inshallah, pupunta rin tayo doon. Kung ganun pa rin, maliligo ka pa ng para sa maghrib at saka isha. Pero may udo yun, huwag niyo kalimutan. Okay. Yun kung tungkol sa sambahayang. Okay. Tungkol naman sa puasa, halimbawa, pwede kang puasa o hindi? Fasting. Mag-fasting o. Pwede o hindi? Pwede kasi nagsambahayang ka na. Kung pwede kang magsambahayang, mag-pray, ibig sabihin noon, pwede kang mag-fasting. Okay. Sabi nga dito, sabi niya, yastaritu fi sihhati sawm agsalun nahariya. Kung halimbawa tumama yun sa month of fasting, dapat hindi lang paligo mo sa subo, before subo. Dapat maligo ka rin sa yung juhur na sinabi natin sa araw. Ganun din sa isa para sa sambahin, hindi para sa sawm. Hindi para sa fasting. Kasi yung fasting sa araw man, no? Nakuha mo yun? Oo. Okay. So, kung halimbawa, nang makita mo naging dumami, hindi lang nag-absorb, pero nagiging umagos siya. Ibig sabihin, nakita mo sa cotton na yun, mayroon palang parang doon sa nakakuan sa, parang silupin ba yun, no? Para hindi nakita mo, umanod doon, umagos doon. So, ano ang sabi ng hukuman dito? Sabi niya, ay yasilad dam minal qutni ilal khirqa. Sabi niya, umapaw yung dugo na yon at naging umagos pa siya. So ang hukuman noon, ang batas noon na naukol para sa kanya ay una ay linisin, at maliligo ka sa every prayer maliligo ka. Ganon. Yan ibig sabihin noon, gaya ng sinabi ko, pag zuhur, pagkatapos mag-zikir, magdua, wag ko man magsambayan ka agad. Tingnan mo uli kung bakit dumami ba, or nagiging kaunti na lang, or nagiging middle. Ganon ang hukuman para sa para sa para sa dam al-istihada. Kung minsan mahirap din, nakakawa talaga mga babae. Nakakawa, pero wala tayong magagawa. Kaya
Alam mo yung babae na magiging mu'min talaga, yung mu'min, Masya Allah, hindi talaga ma-explain kung saan yung status nila sa Jannah, sa paraiso. Dahil sa karamihan ng mga babae, halimbawa, kung mga may asawa sila, may husband, since the time of yung nagiging, yan? Anong tawag doon? I mean, mamudlay, ano yan? Anong tawag doon? Conceive, yung naglilihi, ahsan. Yung sa pa naman naglilihi sila, nasa na sila ng jihad, sabi ng ng Rasulullah. Para silang nasa jihad ngayon. Alam niyo naman kung ano ang reward ng jihad. Ang jihad fi sabilillah, yun ang pinakamataas na Kung especially kung nasabil sila, nasahid, Masya Allah. Yun ang gustong-gusto ng mga mu'min, babae man at saka lalaki. Dahil walang hisab, walang mizan, walang walang paglilitis doon. Walang questioning. Diretso yun sa loob ng surga, sa loob ng paraiso. Pero meron ding hindi nasahid, pero diretso sa surga, sa paraiso. Yun ang mga Shia ng Hazrat Fatimah Zahra. Okay. So sabi niya dito, yastaritu fi sihhati as-sawm. Naam. So kailangan pala sa mga babae, kung halimbawa ang istihada nila ay dumami, so para halimbawa kung masahi ang saum nila, ang pagfasting, dapat maligo sila sa subo, before subo, no? At saka maliligo din sila sa gabi. Plus pa yung yung every sambahayang na gagawin nila sa Zuhur at saka Asar. Kaya nga sinabi natin na nakakaawa talaga ang babae, pero wala kayong mga gawa. Alam ba ninyo bakit kayo may menstrual period kayo? Alam ba ninyo kung bakit? Sinong hindi nakaalam? Grabe naman kayo ako po. Hindi ako nagmimiss, alam ko. Dapat alamin ninyo, no? Kasi yung mga babae na kung dumarating sa every month sa kanila nagdudugo, no? Dahil mayroon sakit na magiging cancer yun. So, yung yan? Tumor, no? So, aalisin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, aalisin lahat para sa hindi sila magkakaroon ng paan. So sabi ng Imam Ali alayhis salam, sabi niya, yung mga babae na nasa menstrual period, huwag mong gagalitin kasi talaga, makitid talaga ang kanilang ulo, mainitin at saka kahit anong yung logical explanation, hindi yan talaga niya. Kasi nasa daap period sila, nasa malimit na talaga sila. Dahil lumalabas yung dumi nasa kanilang yung dugo na nasa sanhi man ng pagkain man o ano man, inaalis yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapaalis ko. Ibig sabihin, kayo pala ang minamahal ng Allah ta'ala, hindi kami. Kasi kami wala. Ayun. So ibig sabihin nun, minamahal talaga kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So anong gagawin ninyo? Dapat magsuko. Dapat kailangan na palagi kayo nagtiteng sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Yun ang pinakalas na tungkol sa istihada. Kung halimbawa, anong hukuman para sa kanya? Ano ang batas? Pwede ba silang halimbawa na istihada? Pwede ba silang kumano ng Quran halimbawa? Pwede. Pwede rin sila al-aqwa jawaju makathul mustahada fil masajid. Pwede sila magpunta sa masjid. Sabi niya, pwede sila pumasok sa masjid. Yumkin ad-dukhul ila al-masjidain ash-sharifain bidun al-ittisal wa in kana al-ahwat al-istinab. Pwede sila magpasok sa mga masjid, no? Kahit yung dalawang masjid na halimbawa Masjidul Nabi at saka Masjidul Haram, pwede yun. Pero sabi ng fikhi,
kung pwede lang, huwag ninyong gawin doon sa Makkatul Mukarramah at sa Madinatul Munawwarah. Kahit pwede sabi niya, pero kung kinakailangan, huwag kayong magpasok kung may istihada kayo. Ibig sabihin doon, makruh yun. Makruh. Kung kailangan, hindi talaga kailangan pumasok kayo, huwag kayong pumasok. Dahil, hindi yung pwede rin sa akam. Baka doon sa loob, halimbawa, mayroon na dumami talaga. Dumami at tumulo sa kuwan, sa carpet. Yun ang inanong sa. Sabi niya, kahit pwede man, sabi niya, pero huwag kayong magpasok. Huwag kayong magpasok sa masjidain, yung dalawang masjid. Masjidul Nabi at saka Masjidul Haram. Okay. Yun ang hukuman para sa istihada. Para sa Quran, wala na rin problema dahil malinis naman kayo, insyaAllah. Maliban doon, punta tayo sa damon nifas, insyaAllah. Ang damon nifas, ano ang ibig sabihin ng nifas? Sabi niya, huwa damul wiladati ma'aha aw ba'dal wilada qabla mudhi 10 ayyam min hiniha infisalul walad. Sabi niya, ang damon nifas, dugo siya na yung dugo sumama sa paglabas ng bata. O kaya yung lumabas na after na lumabas ang bata. After birth ng bata. O kaya yung dugo na lumampas siya, o kaya dumating siya sa sa 10 days after the birth ng bata. Yung birth ng bata, o kaya kapanganak ng babae, hanggat umabot sa 10 days, ang pagtawag doon ay damon nifas. So yung lumabas na dugo sa kapapanganak pa lang, ay automatically matatawag na yon damon nifas. Hanggang saan ang limitation niya? Hanggang 10 araw lang. 10 days. Hanggang 10 days lang. Kung magiging 11, 12, 13, 14, 15, iba na yon. Sa 11 up to 15, ay yun ay magiging damul istihada na. Okay. So kung halimbawa lumampas sa 10 days, gaya ng sinabi natin, ilang araw pa man, ilang araw, kahit 10 days din ang lumampas sa iyo, bilangin mo kung ano man ang nagiging halimbawa, kung ano ang nagiging batas na nauuko sa mga damon nifas, yun din. Kung may sobra, yun ay magiging damol istihada. Hindi yun haid. Hindi yun haid. So ano ang hukuman tungkol sa damon nifas? Ano ang hukuman o kaya batas na ukol para sa mga nufasa, yung babae na may nifas? Sabi niya kung ano ang batas na naukol sa may haid, yung haid na hindi ka pwedeng magdala ng Quran, hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng masjid, hindi ka pwedeng magsambahyang, hindi ka pwedeng magpuasa, yan fasting, at ano pa yon? Hindi pwedeng lapitan ng mga lalaki. Ang lahat ng iyon ay haram din sa nifas. Haram din sa nupasa, yung babaeng may nifas. So doon nagtatapos ang natin. Ang nifas, wala siyang kaunti lang ang hukuman, ang batas na ukol sa kanya. Basta ang alamin lang natin, ang dugo na lumabas after wilada, yun ay magiging nifas ang pagtawag sa kanila. Ang nifas para ding dugo na haid. Kung ano man ang naukol na batas para sa kanila, ganun din sa nufasa, yung babae na may nifas, ganun din. So kung lumampas yan ng 10 days, bilangin mo ang na yun, pwede ka na magsambayang. Magdasal. Pwede ka na magsambayang. Ang mo lang,
tingnan mo uli, marami ba katamtaman o kaya maliit lang. So kung maliit, alam mo na hukuman ang batas. Kung marami, alam mo rin, dapat maligo ka in every prayer. So inshallah subhanahu wa ta'ala, doon nagtatapos ang ang batas tungkol sa kababaihan. At ang iba inshallah, kung mayroon pa tayong panahon inshallah at buhay pa tayong lahat, siguro ang tafsir noon, ang narrative sequence ng pag-aral natin ay sa ibang after Ramadan maybe inshallah. After Ramadan maybe. Ano? Nagpasususo? Nagpasususo. Pwede yung nagpadede kung mag-fasting ka? Bakit naman hindi pwede? Pwede yun. Pwede. Ikhtilaf dyan ng kwan. Ikhtilaf dyan ng mga ulama. Sabi ng karamihan, kung hindi ikakasama sa iyo at saka sa bata, pwede ka mag-fasting. Yan. Yun ang well-known na ijtihad ng mga ulama. Pero kung may sabihin ng doktor, sabihin niya, okay, huwag kang puasa, tapos yung ano mo rin sa katawan mo na parang nanghihina ka, huwag kang magpuasa. Bilangin mo lang. Yes. Yes. Nabanggit natin yun, no? Sige. So, how you should pray later or you should stop the praying? Pregnant. Pregnant, but you are having menstrual period. Yeah. So, unang-una, no, ang sabi niya, ang tanong niya, buntis ako. Tapos, dinugo ako. Pwede ba yun na buntis, dadalawin siya ng menstrual period? Pwede. Huwag kayong Kaya nga sabi natin, yung dinalaw ng may menstruation siya, no? Hindi pwedeng magtalak. Hindi pwedeng i-divorce, hindi ba? Dahil mayroong babae na dinudugo na buntis. Okay. So anong hukuman kung ganon? So kung halimbawa buntis siya at dinugo siya, yung dugo na yung titingnan mo kung tumama siya sa menstrual period na palaging dumarating sa iyo. Halimbawa anong tawag doon? Halimbawa ngayon dumating siya, pagdating niya dumating talaga doon sa yung pagdugo mo dumating sa yung kaarawan ng yung menstrual period. So anong sa regular period? Anong gagawin mo? Bilangin mo yung dugo. Bilangin mo yung dugo. Pero kung sa irregular period dumating, ang gawin mo doon, maghintay ka ng 3 days. Maghintay ka ng 3 days. Kung nagiging 3 days siya, ibig sabihin, dugo siya. Kung hindi siya, naging 3 days, ibig sabihin, istihara. So, paano yung sambahayang na hindi na mo nasambahayan? Dapat bayaran mo yun. Dapat bayaran mo. Qada. Lapse prayer. Qada. Magkada yun. Chef, yung tungkol po dito sa lipas. Meron po sa ating sa aming mga kababaihan, katulad po ng mga convert Muslim. Hindi po nila alam kung paano kung anong pampaligo, idadasal mo pag maliligo ka. Or pagkatapos na sabihin natin na kasno janaba, hindi po nila alam. So paano po nila yung malalaman kung diba? Hindi ba sinabi na natin ang batas na uko doon? Ang pagkusol, ang pagpaligo ng either junub man between husband and wife, no? Or nipas man, or haid man, ang doon, magkaiba lang ang intention. Pero walang binabasa.
i-ano mo lang, sabihin mo lang sa isipan mo na i-identify mo anong klaseng paligo na yon. Kung junub, okay, Bismillahirrahmanirrahim, paligo mo na first dito sa head up to itong neck, ito dito. Pangalawa, from right up to the toes. Kasama na ang ito. Dito, lahat, no? Lahat ng right side. Pangatlo ay left. Pero huwag mong walain sa isipan mo ang anong klaseng paligo na yun. Yung intention mo na ang paligo ko itong junub or janaba, qurbatan ilallah. Para ako makalapit sa Allah Ta'ala. Kailangan pa ba yun? Nawaitu raf al-hadas al-akbar? Hindi na. Alamin mo lang kung ano ang klaseng paligo ang pinaligo mo, ang ginawa mo. Kung halimbawa junub, yun junub. Kung halimbawa haid, di haid. Ganun din. Ang kayfiyat, ang way of bathing, ganun din. Tatlong klase, tartibi. Pwede rin yung sinabi ko na, ka sa tubig in one time. Yung ertimasi. Ertimasi. Pero ang karamihan dito lang sa tartibi. Yung sequence na bathing. Yun. Kung halimbawa nipas din. Kung halimbawa bathing ng mga sunnat, yung mga sunnat, halimbawa Friday. Ganon din, 3 times din, pero ang intention, ang niyat ay sunnat. Sunnat o kaya mustahab. Recommended bathing. Pero kung paano yun din 3 times, left, right, at saka left. Dapat talaga siya, mabasa lahat. Halimbawa, magsabon ka muna, pwede rin yun. Magsasabon ka, mag-shampoo ka, tapos gawin mo na ang kuwan. Gawin mo na ang yung gusto, yung intention na yun. Nakuha ninyo. Pwede rin kung tamad kayo, gaya ko halimbawa, kasi malamig, yun, diretso ako maligo. Sabi na, bakit wala ka? Sabi ko, malamig kasi walang kuwan. Diretso, pwede rin yun. At saka kung janaba, huwag ka nang mag-udo. Kasama ng udo yun. O halimbawa, wala kang single ka, na naginip, paligong janaba. Huwag ka na rin mag-udo, yun ay diretso ka na magsambahayan. Nakuha ninyo? Okay. Paano po yung pagkakawa na matapos na kayo magsusunod? Kasi siyempre magdadasal kayo. Okay. Yung buko nyo, basa yung buko nyo, ano po kayo? Utoy-utoy mo na po yun pag magdasal? Halimbawa, galing na kung sa pabligo ng junub, no? Kailangan pa paano? Patuyon o hindi? Hindi na. Diretso ka na. Ay, magtawel ka naman. O hindi yung tumutulo ang diretso ka sa grabe ka naman. Ayun. Pwede. Huwag mo nang patuyin kasi hindi na kailangan mag-udok ka. Pero kung halimbawa nagutot ka, utot? Alam mo yung utot? Naglabas ka ng carbon dioxide. Nagpalabas ka ng carbon dioxide. Hindi invalid yung paligo mo. Valid pa rin. Pero invalid ang udo. Hindi, dapat mag-udo ka. So anong gagawin mo? Patuyin mo yung buhok mo na nakuha ninyo. Ano yung po siya halimbawa mag-sasal ka na. Sa gitna po ang pagdarasal, may nararamdaman na gusto mong umutot. Ano yun? Umutot ka na lang. Wala namang bayad. Kung nagsambayan ka, of course, batal. Pero huwag kang alis kagad, sabi mo, lupang. Hindi. Umupo ka, tapos ihtiraman, respect sa Umupo ka, Umupo ka, tapos alis ka sa Tapos magudok ka, gano'n. Nakuha mo. Paano po pag nagtatasbih kayo? Napagano'n din po kayo. Nagtatasbih ka, tapos umutot ka. Umutot.
walang problema, mag-udo ka. Kung ayaw mo mag-abdas, no? Pwede rin. Mag-jikil ka walang udo, pwede yun. Pwede. Mag-jikil ka walang udo, nangyayari yan sa akin, ha? Nangyayari yan sa akin. Sabi ng asawa, sabi na, dupang ka talaga. Sabi ko, bakit? Bakit talagot? Sabi ko, ano naman ang klase? Tapos na akong samaya. Tapos na ako nag-pray. Jikil naman. Ang jikil hindi nangailangan ng udo. Pero kung magsambahayan ka na, kasi nandoon ang sujud. Sujud. Yun ang pinaka-importante. Yung sujud, lahat ng yung gawain na may sujud, dapat udo ka. Pero mayroon ding sujud na wala kang udo. Halimbawa, kung makarinig ka ng ayat, verse ng ayat na mayroong sujud doon, sujud ko kaagad. Kahit wala kang abdas, wala kang udo. Ano niya? Okay. Sinong gusto ngumutot dyan? Alam mo, hindi kita alam, pero iwan, nangyayari ba sa inyo? Tuwing pumupunta kami dito man sa Iran, doon sa atin, bihira talaga kung nakautot. Pero dito, every hour, bakit yun? Tapos marami pa, subhanallah. Iwan ko talaga, bakit yun? Meron pa. Hindi kayo marunong. Yung mag-let's go, marunong ko mag-let's go. Maniwala kayo kasi nagawa ko yan. Subhanallah. Sabi ko, bakit? Hinahanap ko, pagbalik ko dun sa bihira talaga, bihira. Sabi ko, bakit ganito? Yun pala dahil sa La zalo yan. So, meron pang tanong. Sabi na, sura, akhadta sura man. Lila. Sige. Sige. Puasa doom. Ang tanong daw ng kapatid natin ay, ano daw ang fasting na sa gabi? Fasting sa gabi. Meron. Kasi ang fasting ibig sabihin, hindi ka kumakain at hindi umiinom. Di ba? Kung nakatulog ka. Mayroon na. Meron ganito, no? Yung fasting, no? Meron ganitong fasting. Kahit hindi sa fasting ng month of fasting, no? Okay. Halimbawa, iano mo sa iyong sarili, sabi mo, okay, Ya Allah, mag-commit ako sa iyo, hindi talaga ako magsasalita ng masama. Ibig sabihin ng fasting ka. Yani, parang parang iano mo sa sarili mo. Yan. Oo. Ano rin ako dyan na meron din dyan mga question. Meron din kanyang question. Hindi kasi yung kapatid na tinanong din siya doon sa Zamboanga. Di ba? Tinanong din siya nagtanong din siya sa ustad, sabi niya na yun. Kasi meron nagsasabi ng ganon. Meron nagsasabi ng ganon.
Kasi ang ibig sabihin ng fasting, yani lalayo ka sa mga yung mga gawain na hindi dapat, yung mga masasamang gawain. So kung sabi mo sa sarili mo, hindi talaga gagawa ng masama, para ka nilang mag-fasting. Kahit sa gabi pwede. Ha? Yan, so kahit sa gabi pwede. Pero usually ang fasting ay sa araw yun. Kung sa gabi, ang meaning nun ganun, na hindi ka lalapit sa o gagawa ng masasama. Pero yun hindi yung wala yun sa saray, wala yun sa batas. Nakam, wahiro na tami na magpasting ka sa alam mo, ya Allah, di ako himinang mamisara mo. Halimbawa, ya Allah, hindi ako magsasabi ng sinungaling, no? Magsinungaling, magputing. Ibig sabihin doon, para ka rin nagpasting. So, kung kung nagputing ka o kaya nagsinungaling ka, ibig sabihin na invalid yung ginawa mong sa sarili mo. Pero pwede yun sa Islam, hindi yun pwede. Wala na yun. Iyon pwede kang sa sarili mo dahil gusto mong itarbiyat, gusto mong i-discipline ang iyong sarili. Yun ang important doon. Gusto mong i-discipline ang iyong sarili para hindi ka talaga makagawa ng kasalanan. Kahit sa gabi, pwede yun, walang problema. Anytime. Halimbawa, hindi ako gagawa ng kasalanan sa loob ng 10 hours. Ay, pwede yun. Ha? Gusto mong itarbiyat ang sarili mo, unti-unti hanggang darating sa mayroon ka ng control sa iyong sarili. Malak ang sabi noon. Ang pagtawag doon, malakatun nafsiya. Malakatun nafsiya ang pagtawag doon. Ibig sabihin, yung mayroon ka ng power na kung sabihin mo, hindi ako gagawa ng kasalanan, hindi ka talaga gagawa ng kasalanan. Malakatun nafsiya. Okay rin ang question nyo. Nakuha niyo? Okay. Yeah? Like for example, you are doing the misbah. Tasbih. Yeah. Mm-hmm. And you were saying like for example, astaghfirullah or you want to Astaghfirullah, yeah. Someone interrupted you, and instead to continue that, you say Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Is it correct or no? Yeah. Okay, no problem. So which one you should return back to? Okay, whenever you have time. Whenever you have time, you go back to that misbah and continue tasbih. Oh, no problem. But be sure it is not within prayer. Like for example, you are walking. No problem. No problem. Whenever somebody interrupted you, no problem. Wala namang kasalanan. Walang kasalanan. It's do the one like the first time, or should you continue the allowance? If you want to continue, then you may continue it. If not, no problem. And you are not sinning. You are not sinning. Hindi ka makasalanan. Hindi. Kasi zikir lang yan. That is, anytime, anywhere. Kahit sa loob ka ng siya, pwede ka mag-zikir. Zikir sa loob ng Okay. So, wala na, inshallah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Okay.